Tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tawa man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Frank. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Nandito kami ngayon sa napakagandang island ng Mauritius. Tangina, no? May nakalimutan tayo pakilala. Ay! At ang guest namin for today's episode, si Sansan. Porket may history ka lang kay Sansan, niligpasan mo na ka. Hindi, bati kami niyan. Lalo pag in-sponsor na tayo ng dog food. Mamahalin ko yan. Isang plato na lang kakainan namin. Hindi, biro lang. Nandito kami sa isang napakagandang bilyaran na kung tawagin ay Pocket District Bar and Billiards. Dito nyo... Ito. 3, 2, 1. Bang! Okay. So dito nyo yung makikita sa 836 JP Rizal ng Marikina. Dito lang yan sa Marikina. So ayun. Order kaya tayo. May mga pagkain din sila dito tsaka mga drinks eh. Machimo. Ang kulit nga Tingnan ng kaya. ang kulit nga ng street dito eh. Yung corner na itong JP Rizal, yung Egypt. Hindi, ano to eh. Street Egypt. Parang corner. Dito lang yan, malapit sa may Jollibee Sanangka area. Makikita nyo agad. Sobrang ganda ng place. Napakaganda ng mga billiard tables talagang. Sabi nila ano daw to eh. Competition type daw yung mga table talaga. Tama ba? Oo Competition type? Oh, maganda. Ginagamitan nga daw ng mga laser yun eh. Para sa Actually, Laser. ganun talaga yun eh. Para yung level. Kasi minsan may mga sahig na hindi pantay. Oo. Ina-adjust yan sa ilalim. Depende dun sa leveling ng laser. Kasi sports ko talaga billiards eh. Oo. Sumasali Gagi si Maricar, So, galing pala magbilyar. ilan Kita ko taon ka? kanina. Ilang taon ka na nagsimula? Bata pa lang. Paglabas ko sa puday ng nanay ko, May tako na may hawak. tako na akong hawak eh. Amazing. Ito, may mga trophy ako sa bahay eh. Pero Anyway, nasa ibang bahay nyo. ito lang mura nung mga menu nila. Ano sa akin? Cookies and cream frap. Ay guys, kailangan nyo i-check out to. Puta, para na rin silang restaurant to. Ang mura rin ng mga pagkain nila, mga drinks. Hindi ko alam kung paano papakita sa kanila yung menu, pero pwede kayong pumunta sa Facebook page nila. Ang pangalan ay Pocket Billiards. District Pocket District Billiards. Bar and Billiard. Puta, mali-mali ka na eh. Nasa harapan mo na nga eh. Dali lang. Kasi tol, kung makikita nyo lang sana itong menu, para kang umorder sa restaurant tol. Ang ganda ng mga presentation, no? At saka yung mga prices nila, May plating eh, no? tol, ang Galing. pinakamahal na nakita ko, 229. Totoo. Kasi usually sa ganitong lugar, alam mong Oo. pricey yung presyo. Pero, Usually, 350. Ganun. Burger steak, 14 pesos. Isang oras lang, mula ngayon. nagpuntahan sila dito, tapos Solid. sobrang mahal pala. No? Order tayo. Pero mura nga sila. Sa akin, cookies and cream. Cookies and cream. Drinks lang ako. Ikaw, Maricar. Ano yun? Nutella. Nutella, Ako, cookies and Biscoff. cream. Uy, gaya-gaya. Biscoff ba yun? Biscoff milk. Ako din eh. Sige. Ano pa? May gusto pa kayo? French fries. French fries. So, sour Ano? and cream. Dex, maki-order nga kami ng mga nabanggit. Nalista naman na. No? Okay, sige. Alright, thank you so much. Hintayin na lang natin yan. Kamusta? By the way, batiin muna natin ang mga nanay out there at ngayon ay Mother's Yeah. Day. Yes. Actually, nung linggo Mother's Day. Pero syempre, araw-araw mo na makasama nanay mo unless wala ka ng nanay. Di Happy ba? Mother's Happy Day. Mother's Day sa ina mo. Sa ina nyong lahat, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day kay Tita Gloria at sa nanay mo. At kay Yes, Tita Cleope. Ay, Cleopatra. Cleopatra ba nanay mo? Ang kulit nga eh. Kasi nasa bahay kami kagabi. Kumakain kami. Si mama, biglang plinay niya yung Kada Kwento podcast. Oo nga. Pinapanood pala Sinong mama? Mama ko. Okay. So,
Talaga? Lahat pala ng episodes natin pinapanood niya. Shit, anong naramdaman mo, tol? Nakakahiya. Ito lumayo. Ako nahihiya rin. Kasi Mahihiya rin ako. nahihiya siya eh. Nahihiya siya kasi nagulat siya. Sakto, pagbukas si mama nung kada kwento. Sabi ko, Nagpe-play na pala yung nagnanakaw. simula. So nasa bandang gitna na siya. Tapos nagsasalita siya, yung topic tungkol sa... Yung Magnanakaw. nagnanakaw. so lumayo siya sa lamesa namin. Parang kasi syempre na-awkwardan siya kay mama na Ikaw, hindi ka naman awkwardan. ako hindi alam ni mama lahat ng nangyayari sa akin. Ikaw, Ako, hindi ko sinasabi sa kahit sinong pamilya. Na ko nagpa-podcast ka? Oo, hindi. nung nakaraan, pag-uwi ko sa bahay, nakita ko yung nanay ko nanonood ng podcast. Nakatakot yun. Natakot ako. Hindi ako natuwa eh. Pero yon, shoutout sa lahat ng mga mabubuting nanay, kahit masama kang nanay, basta nanay ka. Happy Kasi, Mother's Day. Happy Mother's Day sa'yo. Minsan napaka-underrated or understatement yung salitang, alam mo yun, yung salamat sa nanay mo. Kasi mula pagkabata, hindi mo naman alam mga sakripisyo na ginagawa ng mga nanay. Mostly ng mga nanay, nagsasacrifice talaga yan para sa ano. Kami kahit lagi kami magkaway ni mama. Abang tumatanda, mas nagigits ko siya eh. Talaga? Oo. Magkaedad na ba kayo ni tita? Okay. Hindi. Ibig ko sabihin kasi, syempre, may mga, di mawawala na may mga pamamaraan ng mga nanay natin na hindi tayo agree habang tumatanda na parang nare-realize mo, sana hindi na lang ganito, ganyan. Pero at the same time, kung hindi ganun yung pamamaraan ng nanay mo, hindi magiging ikaw kung ano ka ngayon eh. Diba? Siguro. So kaya ako, parang nag-make sense lang sa akin. Sabi ko, marami akong disagreement sa mga pamamaraan ni mama. Pero na-realize ko din kung hindi siya naging ganun sa akin, parang hindi ako magiging strong as fuck. Ganun. Sa ano yan eh, dahil yan sa pagkukulong sa'yo sa drum eh. Pagkukulong sa Tawa ka ng tawa na yung mama. Pero feeling ko, may... Ano sabi sa'yo? sabi ni mama, ang kulit ni Gab, no? Sabi ko, bakit ma? Kasi napanood ko yung part doon, yung lumabas ka sa drum, tas gumaganon-ganon siya. Sayaw mo daw. Pero totoo pala. Pero hindi, no? Totoo talaga. Minsan yung mga karanasan natin ng bata tayo, yun din yung ano eh, yung parang malaking factor kung ano tayo ngayon eh. Kagaya niya, kinulong siya sa drum. Kaya namuhay siya sa kadiliman. Diba? Kaya yung kwarto niya gusto niya madilim lang, no? May backstory Oo, na malapit. ganun pala yun, no? May Speaking of backstory, Eh. pinapanood namin kagabi yung movie na Joker. Aha. Ang wild. Parang na-justify yung ano niya, yung... Traumas. Oo. Pero Part yun... 2 yan ah. Part 2 na yung pinanood. part. Meron ng Kasama Joker si Part 2? Lady Gaga. Lady Meron Gaga. na yun, Si diba? Lady Gaga yung Harley Quinn. Oo. Oo. Hindi ko pa Matagal na yun, pero ano... Ngayon lang siya nasa Ah, talaga? Netflix. Nasa Netflix. Hindi ko kasi alam yun. So Netflix, baka gusto niya mag-sponsor. O ano man. Diba? Di tayo para sponsor ng Netflix. Mapapanood nila tayo sa Netflix soon. Oo. Diba? Ano. Mapapanood nila tayo, tol. May podcast na ba sa Netflix? Wala pa. Parang wala pa akong nakikita. So tayo yung pinakang Oo. kaunahan, no? Tsaka, ano yun, yung may-ari ng Netflix, kabasketball ko yun nung high school. Alam ko, Kaya- bilyaran. So kaya mga nanonood, di ko alam kung anong way para maparating natin sa Netflix to. Comment nyo o kaya itag nyo Netflix. Iti-text ko na lang. Itetext Kaibigan ko, mabait naman yun. O kaya i-flag nyo yung comment box ng mga post ng mga Netflix. Tag nyo kada kwento. Sabihin nyo dapat kada kwento nasa Netflix. Di ba? Ganun lang yun. Netflix. Ito na yung chance ang sinasabi ko sa inyo na kunin nyo na yung mga Magkakataon. episodes namin. Kasi sinasabi ko sa inyo Netflix, baka maunahan kayo ng HBO o kaya ng Prime. Hulu. Ano yung VU ba? Prime. Oh, yeah. Amazon. Oo. Wow. Wag nyo nang hintayin na kayo lumapit as Oo. kaming hindi. Itong nasa YouTube kami ngayon, nakakayaman sabihin pero nagmakaawa ang YouTube sa amin para mag-upload kami. kasi kung totoo, kumikita YouTube sa atin eh. Totoo. Diba? Sabihin mo hindi. Tangina, nakita nyo naman yung mga ads namin. Bawat May percentage sila doon. every 3 minutes, 64 ads yung lumalabas. Wala na napanood eh. Ito yun, habang nag-uusap, open ng ads. Ayan, no? Ayun Di ba? Nakita mo yan? Nakalagay dyan, alam mo ko no? Ano? Sevenfold Club na matatagpuan nila sa www.sevenfoldclub.com. Grabe naman. Grammarly yung nakikita ko eh. Grammarly. Grammarly. Ito talaga, niloloko talaga tayo nito. Ay, nakakainis siya. Nakakainis talaga siya. Puro na lang siya kalokohan. Anyway, dahil sinabi niya na yun, shameless plug na na-miss ng lahat. Pumunta kayo sa www.salute-official.com para makita niyo yung mga merch ng Salute Lifestyle. Napakadami naming ilalabas na designs ngayon. Sobrang napapanahon.
Talagang kung halimbawa, may mga summer releases kami, sobrang aangas niyan. Timeless shit. Panis lahat ng clothing line. Ako wala akong ibebenta. Naglabas lang ako ng kanta. Puro ungo lang yun. Pero Hindi, pakinggan nyo. Pakinggan natin mga 5 seconds dito. Oh! 5, 4, 3, 2, 1. Bitch yung best niya pero bari ang bitch ako mo no ghetto. Yan ang bagong track ni Gab. Abangan nyo rin yung Is- i-release ko na kanta. Yan. Yan. Puro ungol din. Kala ko yung ano, kung masamang... Ba't ang sarap. sa bleep. Tol, tambay ba kang bilyaran dati? Oo, ng college. College. Matambay ako dati sa... Alam ng mga taga-U-Belt to eh. Yung Yes, Jaka, S5. Yung... Ako 13. Siyempre, Sa 13. sa FEU. Batang Lepanto ka pala, ha? Hindi, Lepanto ba yun? Hindi. Hindi, ibig sabihin, FEU ka kasi batang mga kadalasan doon ng tambayan nyo eh. Oo. Lepanto, ganyan. Pero yung ako, hindi ako sa computer shop ako eh. Pero sa mga ganito, kaya rin ayoko. Laging rumble sa ganito eh, di ba? Totoo, sa ano, nabutan mo ba yung mga yes bar? Pero dito kasi hindi. Safe na safe dito sa Pocket District. Oo. Ayun, 4 yung gwardiya. Entrance pa lang, iba pa yung exit. Tsaka social. Social siya eh. Oo. Hindi, seryoso. Social dito. Check nyo sa page, saka nakita nyo naman yung i-insert namin. Tol, parang napaka-alta nung klase ng bilyaran. Parang kailangan taglish ka dito eh. Oh, Bro, yes. shoot the ball. Parang Go gano'n. shoot the ball. Basketball lang. Mga taga-alta sa syudad Oh, lang ganun yung eh. ano dito. Ano, yung nabutan niya ba yung sa U-Belt? Yung, ano, yes bar? Kasabi ko lang eh. Di, Yes, Jaka, tsaka Jaka yung sa S5. taas ba? Yes. Jaka, yung yes yung sa baba. Oo. Jaka second floor, tsaka S5. Nung first year ko sa Letran, na makulit doon, dinala ako ng tropa ko doon. Kaklase ko din doon sa Letran. Tapos first time ko nakapasok doon sa Yes Bar. Nung una pa nga, bawal ka pumasok pag, kasi titignan yung kamay mo, kung may burn ka. Sobrang stricto nila. Tapos pagpasok ko doon, ano siya, parang mga, ano ba, yung parang sobrang dilim, tapos parang bar siya na puro estudyante literal. Yes. Tapos magugulat ka, may lalaking may bag dito. Tapos may babaeng nasa ilalim ng lamesa. Yeah. Ganun sila, bulgaran sila doon talagang. Sobrang wild sa... Pala doon. Tol, Ano sobrang... meron sa babaeng nasa ilalim na lamesa? Yun na yun. May ginagawa silang uy, kakaiba. grabe yun. Oo, kasi Hindi, ganun talaga. sobrang dilim doon. Ang ilaw doon, mga strobe lights lang, mga Oo. pin light. Eh syempre pag first year college ka, mapupusok yung mga kabataan eh. na Pero parang, ako "Uy, usually pag ganun, kino-close ko yung eyes ko. Ang asim pa naman sa mga bilyaran sa U-Belt. Di uy, naman. grabe ka naman, parang di ka Grabe ka nag-U-Belt naman. ah. Oo nga. Kasi parang ang asim ng pawis-pawis na tapos may ganun. Wala ba aircon doon? Aircon doon, no? May aircon pero pero mapapansin mo talaga. Hindi, pero ang acidity. depende sa pinupuntahan mo. Acidity. Kasi yung pinupuntahan namin, mga amoy bambini yung estudyante. Bambini. Hindi ba yung bench? Mga green apple. Grand apple. Na-jeepry ka na. Pero yun, classic yun. Minsan, alam mo ba, sobrang wild nun. October 7, naalala ko. Nakalimutan ko lang yung year. Birthday ko yun. Tangina, ni raid yun, tol. Bawal kasi yun, makatabi ng school, tapos magiinom yung mga estudyante, mga naka-uniform. Tangina, dapa, ganun. Kasali ka? Oo, birthday ko eh. Nagpainom ako eh. Classic yun. So, tamang kwento lang. Pero alam niya yan, mga tumambay dati yung mga estudyante ng U-Belt dati, kung alam niyo yung Yes, Jaka, S5. Alam niyo na kumbaga alam niyo na kung anong meron doon, anong mga nakikita doon. Kubog. Balik tayo sa Mother's Day. Yung nanay mo ba nagbibilyar? Mama ko? Hindi. Tsaka yung mama ko parang kung kailan tumanda, ngayon lang siya naging bata. Hindi ka enjoy. Oo, super enjoy siya. Ano yun, nagsa-sign language ka? Si Lloyd. Tol, pa-orderin nyo. Si Lloyd. Pa-orderin nyo. Si ano pala to Si Boss Lots. Boss Lloyds. Big Bank ba? Big Bank. Big Bank Lloyd. Big Bank Lloyd. Si Big Bank Lloyd ay ang nag-produce ng Ng Pera in This Beach. Producer siya. Ayan, nandyan na. Shoutout dyan kay Big Bank Lloyd. Ayan. So, Unang pinroduce niya, hit song kagad, no? hit song kaagad. First song. Hit First song. Diba? So, Okay na yata yung orders natin. nandyan na ba yung orders? Andyan na ba yung orders natin? Ah. Wow, napakabilis din talaga. Dex ng pa, serving dito. pa-orderin niya si... Dex is the best. Oo. Si Big Bank Lloyd. Sobrang solid dito talaga sa Pocket District. Kasi, alam mo yun,
kung hindi ka nagbibilyar, pwede ka pumunta dito para kumain lang. Chill. Kasi may mga coffee din sila. Ako nga kung umiinom pa ako inom ako eh. Oh, meron din sila mga cocktail. Mm. Meron din sila mga cocktail. Na may mga whiskey. Mm-mm. I got a whiskey. I got a whiskey. Ah, I got a whiskey. so, Sobrang init sa labas. Happy Buti fiesta sa dito. inyo, Gab. Fiesta saan? May mga pahiyas ka dyan sa ilong mo. Uy, Yabang, ha? tinakin. Yabang, Wala na. Dahil yun sa Shopee Electric No Streamer. may iba lang. Na May iba makikita nyo dito sa Yellow lang. May Basket. iba lang. So, bago ang hairstyle natin ngayon. Ay, ah. oo. Tol. So, anong Yabang. anong inspiration mo dyan? Yung sa Stranger Things, yung bungal. Si ano? Pangalan na? Ewan ko. Dustin. Dustin. Pero ang ganda ng yung wool na outfit mo, red. Oo. Kasi nga, Talaga. Mother's Day. Mm. Ikaw, San, may gusto ko ba sabihin? sabi niya pa, ang ganda ng hulmam. Hindi, Hulma eh. Hulma hindi yun, hulma. Sabi mo hulma. Sabi mo, Hulma hulma. ba sabi ko? Shit. Mali ng words. Huwag ka na magsalita nabitawan. masyado. Alis ka na. Oo nga eh. Sige, tara na, San. Anyway, yeah. Baka gusto mo nang i-pull up yung mga bagay-bagay. Nahihirapan na akong... Nagsalita na ako kanina, nag-iba kayo ng landas. Hindi ko kasalanan. Nahihirapan na akong itawid eh. Sige na. Pag-usapan namin mga bagay-bagay tungkol sa mga pagiging nanay, sa mga nanay natin, at kung ano pang nanay sa mundo. Ano yung mga bagay na Mothership. Na-realize nyo na tama pala si mother? Na-realize na. Realize. Ikaw, Gab. Ako yung laging sinasabi sa akin na kung meron kang gagawin, gawin mo na. Pero hindi naman sinabi ng nanay mo yun eh. Ng lola ko. Kasi yun yung naging parang nanay ko eh. Grandparents ako lumaki. So, yun nga. Yung mga ganun. Kasi makakalimutan mo pa eh. Kaysa makalimutan mo, gawin mo na kagad. Parang ganun. Ang nanay ko naman ang sinasabi sa akin pa. Ang na-realize ko na totoo sa mga sinabi ng nanay ko. Kasi laging linya ng nanay ko yun ever since. Wag mo nga hanapin yung ugali mo sa ibang tao kasi sasama lang yung loob mo. Parang ganun. Parang kung mabait ka, wag mo i-expect na yung mga kaibigan mo. Si ano kasama ko mo naman mabait yan, lolo din. ko, ganyan. Ganun din, no? Huwag mo hanapin yung ugali mo sa iba. Lolo mo yata nagsabi dun sa nanay ko eh. Tapos sinabi niya sa'yo. Oo. Oh. Galing. Galing, no? Small world. Ay, nakakainis siya. Ikaw. Nung kagabi, yung sinabi ko nga na pinapanood ni mama yung episode, tapos natawa siya sa drum. Natanong ko rin ba't ba kinukulong sa drum? Sabi niya kasi ayaw mo maligo eh. So, Tangina, hanggang ngayon naman ganun ka eh. hindi, hindi ah. Pero syempre, napaka-importante maligo. Alam niyo kung bakit? Kasi hygiene. Tapos, Hindi obvious yun, ah. Hindi, yung totoo. Bihirang rason yun ah. Hindi, yung totoo. May iba pa ba? Sa isa sa mga natutunan ko kay mama, without her even telling me, wag manghihingi. Aha. So parang, Ang ina mo, lagi kang nang hihingi sa mga subscribers natin eh. tol. Hindi, iba naman yun. Diba? Nantitrip lang ako eh. Fry, sige. Ayun na pala ang mga drinks natin. At parating na ang mga drinks natin. Ang bilis ng serving ha. Ang bilis nga eh. Parang... Ito ang maganda dito sa Pocket District. Kasi, alam niyo, pagka-order niyo, nandiyan kaagad. Isang pitik lang. Kanina, umorder ako ng lechong kawali latte. Wala daw, kakaubos lang. Tsaka sisig. Wow. Frap. Ayun na siya. Parating na ang drinks natin. Biscoff. Ang sarap naman ito. Ay, yan, salamat. Yan. Ay, at hinatid ni... Sir, pwede ka naming makausap saglit? Ano to? Ito yung Biscoff milk? Cookies and cream. Ayan. Ito si... Nutella. Sir, kita ba sa frame? Ito, tignan. Sir, usog ka ng konti dito sa tabi. Yan, upo ka muna dyan para... Yeah. Yan. Usog konti. Kasama natin si Sir... Sir Kaloy po. Sir Kaloy. Yes. Isa sa mga owners ng Pocket District. Yes po. So, tama no? Tama yung address na sinabi ko kanina, no? Yes po. 836 JP Rizal ng Camarines. Dito lang sa may Jollibee. Yes po. Malapit sa Jollibee. Yes, po. Ayun. Gano'n nakatagal nag-ooperate yung Pocket District, sir? As of now, 6 months pa lang. So, new business siya. Wow. Pero ang social nung bilyaran nyo, hindi siya yung mga typical na sinasabi ni Maricar kanina na maaasim yung nagbibilyar. Mga series. Nakatambay din naman ako sa ganun, sir. Saan ka mga tumatambay dati? Caloocan ako, sir. Taga-Caloocan. Caloocan. Dayo ako dito sa Marikina. Taga-Caloocan ka talaga. Yes. Hanggang ngayon? Yes po. Araw-araw ka pumupunta dito? Wow.
dedication sa business. Kailangan. So yung kanina na-meet natin yung isa, si Sir Patrick. Yes, Sir Pat. Oo. 4 kaming owners. So, 4 kayong owners dito. Anong naisipan nyo ba't nag-put up kayo ng bilyaran? Actually, idea talaga ni Pat to. Matagal nang may idea siya. And inopen lang din sa akin nung isang owner pa. Na yun kasi talaga yung friend ko, si Sir Dave. So, nag-meeting kami and okay sa akin yung business plan ni Pat. And ganoon naman sa business, kailangan talaga sugal. Mismo. Lahat naman yan, sugal. Lahat, sim. So, tas medyo dumadami na rin daw yung mga players nyo dito eh. Yes, thankfully po. Oo. Tsaka maganda yung location nyo. Tsaka malamig, sir, di ba? Oo, totoo. Ilan? Ang dami. May parking tayo. Ay, may good food, may tayong drinks. Yes, may tanner na aircon dito. May 3 split type. Yes. 2 pala yung tanner nyo. Tapos, ang sasarap ng drinks. Thank you. Ang tawag dito, anong bestseller nyo sa mga pagkain nyo dito? Sa food namin, yung sisig namin. Oo, best masarap seller. yung sisig. Solid yan. Solid. Sa drinks, hindi ko sure kung na-order nyo, Choco Cali and Carameloy. Carameloy. Yes. Carameloy. Bakit siya meloy? Caramel drink, tapos iniisip ko lang. Meloy bang kakaiba sa kanya? Wala naman. Sarap naman, ng fries. naman. Wala. Something lang, unique and catchy. Choco Cali, ano naman siya? Cali is name nung daughter ng one of the owners. Oh, pinangalan lang. yes. I see. So sir, imbitahan niyo po ulit sila ng para magkita-kita kayo dito. Yes po, again, I'm Kaloy po, one of the owners ng Pocket District Bar and Billiards. If gusto nyo tumambay, malamig na tambayan, we serve good food. And Walang good drinks. maasim. Walang maasim. Lahat dito mabango. Punta kayo dito lang kami sa 836 JP Rizal ng Camariguina. Yun. Salamat sir. Salamat sir. Thank you. Thank you. So ayun, sa mga gustong magbilyar-bilyar, kumain, tumambay, punta lang kayo dito. Palagi ako pupunta dito Ako kasi magkakaroon na kami ng bagong tambayan ni Gab. tambayan natin Lagi to. namin itong pupuntahan. Shuttle, ang lamig. Oh, tol. Kahit Ano? super init sa labas, tignan mo, pwede Oo. ka na magluto. Lalo ngayon, Dyan, summer. Pero dito Diba? sa loob, Ang maganda dito, pagdating pa lang namin kanina, parking, di ka mahihirapan. Ang luwag ng parking dito. Tsaka talagang matutuwa kahit yung mga nanay. Tsaka yung laro kasi, yung ambience kasi tol, pang BGC eh. No? Mag-usap mo na kayo dyan. Sa I-istrohin ganitong ko lang mga to. lugar ang gusto ni Gab eh. Di naman, malapit na lang din sa akin tapos, ang lamig. Di ba? Imbis sa puro mall, dito na lang din. Kasi sa mga hindi nakakaalam, etong mga nakaraang araw, sobrang init talaga. So, ang trip ni Gab, sinasama niya minsan si Jipray, tumatambay sila sa mall. Para libre aircon. Yung natutulog sila? Oo. Oo. Tapos, ngayon, may bago na kaming tambayan. Ayan, Sarap po. going back sa mga naituro ng nanay. Bukod sa sinabihan ako na, di naman ako sinabihan, parang na hindi wag manghingi. Isa sa mga tinuro din sa akin ni mama, maging low-key. Kasi nung bata ako, takaw, hold up ako eh. Meron akong lumabas na naka-bling-bling, ganyan. Tapos si mama, she appears to look na parang normal. Hindi siya loud o kahit ano. Kasi parang habang tumatanda nagigis ko, it will put you at risk talaga pag masyado kang flashy. It will draw more attention eh. Oo. So, tsaka at the same time, habang tumatanda, nagigets ko rin kagaya nila Jay-Z, na parang wala kang kailangan patunayan. Sila Mark Zuckerberg nga eh, diba? Steve Jobs, iisa lang mga suot eh. Kumbaga, naka-plain lang. Pero yung relo. Oo, yung relo talaga. So, parang Pang hold up din. Ano lang, appropriate lang. Dress appropriate. Low profile. Sa occasion. Oo. So, ayun, yun yung mga nagustuhan ko din na natuturo nila. Nakakatuwa kay Delano. Low profile lang. talaga Kasi siya. si Delano tol, nakatuksido pag lalabas sa bahay. Sa may paa. Ibili mo nga ako ng suka dyan. Teka lang, magkukurbata lang ako. Talaga naman magagalit yung nanay niya. Anak, sa tindahan ka lang pupunta, nagtuksido ka pa. Kaya gusto ng nanay mo, low profile ka lang. Low profile lang. Pero sobrang low profile mo, hindi ka na. Tumakad ah. Hey, Low lang. stop it. Wow! Wow. Stop it! Oh, may taga-tanggol. Tagatanggol. Akong tagapagtanggol mo, Dudong. Dudong. Dati nalala ko, pagka syempre, napag-usapan naman natin last episode, minsan kinakastigo tayo ng mga magulang natin, di ba? Pagka pinapalo ka ng nanay mo, dati umabot sa point na na sinabi ko, yung sobrang napuno na ako. Sabi ko, isusumbong kita sa bantay bata.
163. Oo, totoo. Oo. Natawa lang siya. Natawa lang din ako. Kasi hindi ko naman din gagawin, siyempre. Pero alam mo yung Bantay Bata 163 kasi laging kinukomersyal yan sa Oo. TV pag nanonood ka ng cartoons. Oo. So parang nagkaroon ng idea na habang umiiyak ako, susumbong kita sa Bantay Oo, Bata. parang yun yung savior mo Oo, nung bata nung mga ka. bata ka ganun. May ganun pa ba ngayon? Bantay Bata 163? Wala alam eh. Parang wala Parang wala na, na miski yung alkansya nila sa mga Malls, mall. Nawala, Wala 7-Eleven, Nawala na. mga So ganun. pinabayaan na nila ang mga bata. Ayaw na nilang proteksyonan, no? Meron pa ba? Parang initiative yun ng ABS-CBN, eh, no? O doon lang kinukomersyal. Hindi, kasi doon lang kinukomersyal yun, eh. Pati sa no, yung mga mall, wala na silang mga alkansya. Ay, yung donation. Oo. Kayo, anong mga bagay-bagay ang... Ito, hindi pa niya nasasagot kung ano yung naturo sa ikaw pala. Wala naman silang tinuro. Wala naman silang... Grabe naman. Sana minsan Ma'am bigyan Cleo. Sana minsan bigyan niyo muna ako ng pagkakataong magsalita at Minsan kasi yung intro mo, putang ina kayo. O, di ba? Wala Yun naman maganda silang tinuro. Wala silang tinuro. Kakat ko yan. Yung gagawin kong reel yun. Wala silang tinuro, pero may mga pinaramdam lang sila. Wow. Ay, yun May pala. pala, metaphorical shit pala to. Mga hataw no. Wala man silang direct na inispit. Mm. Ano? Meron naman silang pinaramdam. Binibitay daw siya ng bata, di ba sabi? Ramdam na ramdam mo nga yun. Yun na yung Muntik lesson. lang, hindi naman. Yung isang hataw, yun na yung lesson. Siguro yun lang, yung pagiging independent lang. Kasi nga, dati ng mga bagets ako, iyak ako ng iyak lagi pagka umaalis na yung mama ko. Isa kasi siyang nurse. So, Ay, pa-iba-iba yung duty niya. Yun yung nanay mo lagi sa ospital. Oo. Anong nangyari sa nanay mo? Lagi kasi siya nasa ospital. Nurse kasi siya. Joke yan, diba? Okay. Tapos pangit yung naging kalabasan. Yun. So, hindi naman wala namang... Kailangan ko itong palakpakan. Wala na, hindi ko na namin sasabihin ko. So yun nga, hindi man sila vocal sa mga bagay-bagay, pero pinaparamdam. Kumbaga marami naman kami natutunan magkakapatid. Kaya nga ngayon talagang mga, alam mo yun, mga unbeatable, kami, kids. Unbeatable Kids? motherfuckers, no? Oo. May mga kasabihan ba yung, kung paano kayo pagalitan dati na natatandaan nyo pa rin mga litanya ng nanay nyo dati? Nung bata kayo. Sa akin kasi, punyeta ka, mga ganun. Sabi kasi... Likot-likot mo. Kasi mama ko, di ba, Ilonggo yun? Pagka Hindi, ang lambing. Hindi. Pagka sabihin ng, mag-ano ka dyan, magugas ka ng plato. Tapos sasabihin namin, wait lang pa. Tapos sasabihin ni Papa, sige wait. Puro ka wait. Ganon. Wala akong nag-get. Ano yun? Tainang yan. Ano yun? Leche, kainis. Kala ko gay linggo eh. Tawa pa siya. Oo. Sabi ko, Nakakatawa naman. Natatawa kasi ako doon. Paano? Sige wait. Kasi nga, Ilonggo nga siya. so, dinidiscriminate mo yung mga daw. Hello, sila ba't ko magsalita? sila i-discriminate? Kasali ako sa kanila. Hello, Dong. Dong. Imbis na da, no? Dong. Ikaw, anong... Ano ba sinasabi sa akin? Sarap ng fries. Pag meron akong ginawang... Ewan ko, mga linya, usually mga pagalit. Ako kasi Wala, rekta hataw eh. ang nanay ko naman, Ano? nanay ko bago manghataw, nagmumura muna. Ay, hindi magano ng... Nanay ko kasi mamura eh. Yung masigaw, ganun. Pero ano naman, siya, kumbaga, by default kasi ganun siya. Eto na lang, kailan nyo naramdaman yung yung parang, yung parang at one point naramdaman nyo sobrang love na love kayo ng mama nyo? Yung talagang parang, napaganon kayo nung time na yun. Dati, yung nagkasugat ako sa paa. Di Totoo ba seryoso. yan? Oh. Tapos, dadalhin niya ako sa clinic. Mm. Ipapatahi kasi. Mm. That time, broke kami. Wala kaming pan-tricycle. Mm. Umuulan. Pare, binuhat niya ako sa likod niya. Naglakad kami papunta ng clinic para ipatahi yung paa ko. Anong episode? Hindi, legit to. Legit. Legit to. Tapos tinay yung paa ko. Tapos parang umiiyak siya, ganyan. Tapos habang tinatay yung paa ko. Pero kasi kaya ako napunta doon, siya rin may kagagawan eh. Kinuha niya yung tinidor na display sa pader, yung kutsara at tinidor na malaki. Ibinato niya sa akin. Sobrang kulit ko. Delikado yun, Tumusok eh. sa paa ko, tol. Natapyas yung paa ko. Kaya siya tinahi.
Tapos binuhat niya ako. Mami, hindi na kita pabaluin kahit kailan. Umiiyak siya kasi tangina duguan ako tinatay ako sa operating room eh. Doon mo Ganyan, nalaman ganyan. mahal ka niya. Parang hindi. Kasi isip-isip ko, After nun. siya rin may kasalanan tapos hindi na kita papaluin kahit kailan. Pero pinalo pa rin ako eh. Yun lang. Ikaw? Nung gumaling na. Ano kasi ako eh. Pero sandali, balik ko lang. Ang point ko kasi, yung parang buhatin ganyan ng ganun. Kasi Oo. I'm sure kahit di naman siya may rason nun o kung baga kahit sabi nating self-inflicted yung nangyari sa akin o kung ano man. Ganun pa rin gagawin niya eh. Wala kasi kami pang tricycle. Kaya dinala niya ako sa ospital. Tapos buhat-buhat ka niya hanggang Sa likod. clinic. Hindi pa naman ako ganito kalaki kasi I'm sure hayaan niya na lang akong mamatay nun kaysa buhatin niya ako. Di ba? Kung ganito ako kalaki. So yun lang, yung may mga bagay na ginagawa yung nanay. Tsaka yung nanay ko kasi sobrang daming ginawang trabaho nun, tol, para masurvive lang ako. Kasi broken family kami. So maaga siyang kami walay sa tatay ko. So, ina, ma. Ikaw? Ano eh. Hindi ko naman kung kikwento. Pero nakakaya kasi. Pero yun nga, kabataan ko kasi tao, gulo talaga ako. So, ito legit. Noong nakita kong umiyak si mama, kasi hindi showy si mama sa emotions niya. Pag nag-aaway kami noon, wala siyang sasabihin sa akin, as in tahimik. Tapos wala kang maririnig, mga 3 weeks. Ganun katagal. Tapos Mas ano yun mas parang bothering yung gano'n. bothering talaga. Pero, ayun nga eh. Isa sa mga nakita kong patunay na hindi niya ako sinukuhan kasi 2 beses ako nakulong eh. So yung last na kulong ko, first time ko nakita si mamang iniyakan ako na kailan ka ba magbabago? Tapos doon, nagbago na ako. Parang ilang beses akong napahamak na kung tutusin, matagal na sana ako nakakulong, ganyan-ganyan. Pero gumagawa pa rin siya ng paraan. Hindi pa naman hulihan lahat eh. Wala na nagbagtang. College pa ako nun eh. Hindi ka pa makulong. Kaya parang naisip ko na lang din, parang ang sarap na lang din maging mabait. So, ayun. Ako sa simpleng asikaso lang. Alam ko mahal nila ako. Ganun. Showbiz Pagkain sa... Showbiz ang puta. Kasi may mga tough love talaga eh. Oo, totoo. Na talagang Yung sa akin masasabi kong tough love talaga ginawa ng nanay ko eh. tough Kaya- love din yung sa akin. Kasi single Ako hindi ko mother naman nararamdaman na sa tough love ako mahal. Mas nararamdaman ko na mahal ako ng magulang ko. Pagka yung mga asikaso, halimbawa yung simpleng damit mo sa eskwelahan, naka-ready na. Oo, normal naman yun. Yung mga- Pero tol kasi nung bata Ako yun, ka, sa sobrang totoong buhay appreciate walang halong Kasi pag bata ka tol, hindi mo na-appreciate yung mga ganun. Parang kung inaasikaso ka nanay mo, gumigising na maaga, nilalaba yung damit mo, pinaplansya, whatever. As a kid, wala kang pakialam doon. Parang ang iniisip mo, normal na ginagawa ng magulang yan eh. Diba? Pag nagkaedad ka, nagkauta ka, doon mo lang marirealize yun. Pag di mo na sila kasama. Yung sa'yo, baga, diba? yung parents mo ba, magkasama pa rin? Hindi. Broken family din. Oo. Halos sama-sama tayong gano'n. Ay, hindi kami si Siya lang, Marie Carol lang. Tayong tatlo, broken. Kaya, kasi yung... Challenging din talaga Yung pag tatay broken kasi ni family. Gab, babaero eh. Parang tatay mo, hindi mo. Magkaibigan kasi yung Oo. tatay namin eh. Tropa. Gago ka. Laglagan eh. Anyway, yun nga, joke lang naman. So, parang yun nga yung mga bagay na marirealize mo lang pagka nagka-edad ka na. Kasi, Pwede ko ba i-share yung sa akin? Kasi may bibig din naman ako. nga, Ano? Ano yan? i-share mo na yung bibig mo. Oo nga, ano ba yun? Labo nito. Ay, hindi. Yung sa akin naman kasi, doon ko na-realize yung sobrang in love ako nung 3rd year. Tapos sobrang in love ako na parang doon na umikot yung mundo ko. Tapos nung time na yun, sabi ko, Mag-mic ka. oo, sabi ko, ayoko na talaga. Tapos umuwi ako ng bahay, nandiyo siya sa may pintuan. Tapos, Tapos magbukas ng pinto, may kamaong na kanya. hindi. Okay lang, nak. Hindi. Pagdating ko ng bahay, nandiyo siya sa may pinto. Tapos nakagano na yung kamay niya. Parang inaabangan niyang yakapin ako. Tapos nung niyakap niya ako noon na parang sabi ko, shit, hindi pala yun yung totoong nagmamahal sa akin. Andito lang pala sa loob ng bahay. Tapos doon ko na rin sabi ko, oh, mama. Ang deep nun, ha? I'm so in love with you, mother. Pero ikaw ba nakapag-share ka ba ng love life sa magulang? Ako, oo. Sila. Kayo? Hindi, no? Share in a way na siguro yung papakilala ko sa kanya, yung girlfriend. Pero yung
mga internal, parang ang hirap i-share sa Hindi, ako magulang. hindi din. Nag-first kiss kami. Hindi, tsaka yung halimbawa, Yung mga ganun, heartbreak, diba? yung mga problema. Wala. hindi na. Ganun. Hindi. Siguro sa babae, normal Lalo na yun. nung estudyante, naku, sasabihan lang sa akin, tangina ka, mag-aral ka. Gaganunin lang ako eh. Tol, ang isa sa Puro pinaka-nakakatawang sinabi ng nanay ko sa akin sa text, naalala niyo yung usapan natin sa cellphone? Yung sabi ko nasira yung may sentimental value yung nasa beach tayo. May message ang nanay ko sa akin doon. Nabasa ko pa yung bago nasira yung telepono eh. Sabi ng nanay ko, punyeta kang bata ka, nasan ka na naman? Kung babae ka, pokpok ka. Sabi sa akin ng nanay ko. Oo, ganun nanay ko, ganun ka-harsh. Ganun ka-harsh ang Pero nanay ko. ako sa akin, sige, larga-larga ka para mabuntis ka. Mabuntis ka Ganun. maaga. Oo, Laging ganun. ganun, mga nanay. Gagong mga Ganun nanay sila. yan eh. Joke lang. Pero, ayun nga, ang difference kasi natin apat, airmat ko kasi wala na. So, umabot sa point na isang beses nagiinuman kami ng mga brad sa bahay nila, tol. Si The Boy, si Aaron. Yung nanay niya, pinapagalitan siya na pabiro. Palambeng na, mag-inom na naman kayo. Ganyan. Feng, pambili lang ng pulutan. Ay, naku, sa akin mo pa kukunin. Pero nagbigay. Nakatingin lang ako sa kanila. Tol, sobrang nahit ako nung pagiging emosyonal ng oras na yun habang nagiinom kami. Tangina, sinabi ko dun sa brado. Sabi ko, tangina, nakakatawa kayo ng nanay mo, no? Sabi ko, na-miss ko yung nanay ko, ganyan. Nagbago yung vibe nung inuman. Imbis na ang saya-saya namin, parang naging dramatic. Kasi syempre, na-appreciate ko Pero yung mga ganun ako eh. kasi tol, ganyan din. Maaga namatay yung lola ko eh. Mhm. Ang pinaka namimiss ko, alam mo naman mga nanay, di ba? Talagang talak. Tapos, siguro uulitin niya lahat ng kailangan niyang sabihin. 3, 4 na beses. Oh, baka yung ID mo, nakalimutan mo. Yung baka ano mo. Ikaw parang, andito na po, okay na. Alam mo. Pero nung nawala na, putik na parang, minsan, alam mo, irritable ka na. Sana, hindi na ako ginagano. No? Pero nung nawala na, parang iisipin mo na, okay lang na may ganun. Pero parang, wala na yung ganun. Maano no? Wala na yung nagagalit sa'yo. Wala na yung kinukulit ka. Nung namatay yung nanay ko, naisip ko yan. Sabi ko, tangina, nakakamiss din pala yung pagbunga Oo, yung bunga nanay nga ko. ng nanay. Kaya nga, minsan alam mo pagka nagkikwentuhan tayo na magkaaway kayo ng nanay mo, sinasabi ko, tangina, wag mo nang kawain yung nanay mo. Sinasabi ko sa akin, tangina, wag mo nang kawain yung nanay mo. Tangina, kayo na nga lang magkasama, nag-aaway pa kayo. Sinasabi mo sa Oo. Hindi, kasi dati nagkwento ko sa kanya, binato ko ni mama nung ashtray na mabigat. Tapos sa sobrang gali, di ko na nakikwento yung kung anong nangyari. Pero yun nga, napatago kay Tiny. Sabi ko, inang bish, kailangan ko nung lumayas dito. Parang, ano yun, yung mga 2015 yata yan, 16, ganun. Ikaw ba naman batuhin ka ng malaking ashtray? Makulit ka siguro. Makulit nga. Kung Pero, ako nanay mo, batuhin kita talaga eh. so kumbaga ako, mamas boy ako. Kumbaga, Ako lumaki rin. Mamas boy ako. lumaki talaga ako na si mama yung kasama ko lagi. Tsaka bunso ko eh. So kumbaga, hindi rin ako matiis ni mama kahit anong kulit ko. Pero yun nga, habang tumatanda, nare-realize ko, parang grabe na rin din yung naging sakripisyo ng mama ko sa akin. Tapos pag nag-uusap kami na itong mga nakaraan, lagi niya sinasabi, yung sa mga school na pinasukan ko, puro universities eh. Parang sinabi niya, pinayaman lang natin yung mga school mods, di ka man lang. Kasog-kasama tayo. Tapos wala ka silbi. Kasi nung nakaraan kasi, sabi Mahal ko, naman kasi nga ng tigo. Pinag-aaral kita ng pinag-aaral, puro color grading ginawa. then nung nakaraan kasi sabi ko kay mama, dapat pala, kasi sabi ko gusto ko mag-aral ulit. Yung business management. Nag-business management na ako, business ad dati nung first year college, pero hindi ko tinuloy. Pero Tuloy? ngayon, wala na eh, parang... Paano kung walang hangin? Paano kung hindi naman totoong eskwelahan? Eloha. Paano kung wala naman talaga mga teacher? Paano kung nasa isip mo lang sila? Wala naman talaga. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, ganyan. Gusto lang, kailangan ko na umalis dito. Ganyan. Di na talaga kami nagkakasin. Sabi niya, tangina mo, huwag mo na kawain yun nanay. Pero alam mo, tol, Dalawa na lang kayo eh. pagka, mamimiss mo talaga. Ako, nag-aaway din naman kami ng lola ko. As in talagang sagutan, sumasagot din ako. Pero Ayun ang hindi ko pag ginawa. wala namin, parang talagang Matutulog ka sa ginawa mo. No? oo, Ganun nangyayari sa akin pag nag-aaway kami. parang Nakokonsensya. makukonsensya ka. Tapos, hahanap-hanapin mo na yung ganun eh.
Okay lang pala yung ganun. Talagang doon ko rin na-realize sa huli lahat nung sisi. Sa huli na yung Totoo. Minsan pag tumatanda, 'di ba pag tanda natin or habang tumatanda, hindi natin naiisip din yung nagiging pain ng mga magulang natin. Pero parang ito, for example, si Tiny. Wala na airmat niya. Pero bago na wala yung airmat niya na nandiyan pa, malamang dumaan din yung airmat niya sa pain nung namatay yung lola mo. Yung airmat niya. Hindi. Face Hindi ng ko buhay masasabi. Bakit? Kasi ang nanay ko bata pa lang stokwan eh. Ang stalk ko. Lumayas. Okay. So Kaya- hindi niya naging close yung magulang niya. Siguro somehow, nanay niya yun eh. Tapos, dumating siya sa certain point ng buhay niya na umalis siya ng maaga. Kasi siyam silang magkakapatid eh. So di mo na nakita yung lola mo doon sa... Hindi na. Yung naabutan nyo pa. Yung lola ng mama nyo. Oo. Nabutan ko. Balik tayo sa Nabutan kwento ko. mo. Yung sa pain, whatever. Hindi, wala lang. Parang yung minsan na disregard natin na meron din silang sariling pain na tinatago sa mga anak nila. Kaya akala natin sobrang strong nila pero deep inside, lalo na kung single mother yan. Yes. Struggle. May Oo. struggle din. Oo, kasi nakwento sa akin ni mama na nakaraan na dumaan din siya sa depression. Ito lang din ang mga nakaraan din. So naisip ko, tapos ako lagi pa akong wala sa bahay, ganyan, guys, dalawa na lang kami. So kumbaga medyo nadudurog din ako in a way. Wala lang, lungkot lang ako sa mga ganong bagay. Na wag natin i-disregard na may sariling pain din sila. At saka wag natin sila i-take for granted. Tol, alam mo, ma-share ko lang to lagi ko siyang naaalala. Hanggang ngayon naaalala ko siya. Kahit may mga anak na ako, ganyan. Merong nangyari kasi nung college ako. May ex-girlfriend ako. Yung ex-girlfriend ko na yun, magkasunod sila ng birthday ni mama. Binili ko ng regalo yung ex ko. Isang malaking teddy bear tsaka kwintas na silver. Nasa bahay. Susurprise ko yung ex ko. Tapos, nakita ng nanay ko yung teddy bear. Tapos, nakita niya yung kwintas. Tangina, akala pala ng nanay ko, sa kanya yung kwintas. Tapos, yung teddy bear, dun sa ex ko. Yun. Tapos, tangina tol, biglang parang, nung sinabi niya na parang akala ko sa akin yung kasi birthday niya rin. Parang wala lang sa akin. Pero putang ina, habang tumatanda ako, tapos nawala na yung nanay ko, na-realize ko, putang ina, napakasama akong anak. Oo, masama yun. Parang mas Pangit yung inintindi ko, putang ina. Oo na nga eh. Oo na eh. Pero Pero, huli ang pagsisisi. pero parang dumating sa point na parang, tas siya, binati ko lang siya ng happy birthday. Parang nag-exert ako ng sobrang effort dun sa ex ko, pero birthday din ng nanay ko kinabukasan, binati ko lang ng happy birthday. Wala man lang akong inabot. Tapos na-realize ko ito nung tumanda, tangina, napakapuki ng inang ugali nung ginawa kong yun. Hindi naman Grabe talaga siya. siguro lang, in love ka lang din ng mga time na yun. Tsaka hindi ka, parang nasanay ka lang din sa mama mo na nandyan lagi Yeah, yung presence. exactly. So parang pag naiisip ko siya ngayon, tangina, ano ba naman yung, hindi naman alam nung ex kung sa kanya yung kwintas eh. Na, masaya yan eh. Oo. Di ba? Siguro kung medyo mas batabat, mas may utak na ako noon, ganun ginawa ko. Kumbaga parang, ang sama-sama siguro ng loob ng nanay ko noon. Masama talaga loob. Sama talaga. Oo. Alam ko grabe. naman, alam ko naman. Nadurog siya dun. Kaibigan ka namin, di nga namin alam na may ganyan kapalang ugali. So parang, grabe. Pasensya na kayo. Ma, pasensya ka na. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Utol. Pero yun yung sinasabi ko na hanggat kasama niyo yung mga magulang nyo, especially yung nanay nyo, putangin na tol, lahat ng pwede. Ako sabi ko sa sarili ko, tangin na kung mababalik yung panahon, buhay pa nanay ko ngayon, kung yung gagawin ko siyang spoiled mom. Tangin na lahat ng gusto mo niyan, yun, bili mo na yan. Mga ganun. Wala. Wala na siya eh. Wala nakakalungkot. Tangin na tol. Kasi parang, ma. Kiss mo, tol. Kiss mo. Hindi, yun lang. Ikaw, ilan taon na mama mo? 56? 55? Parang ganun. Nanay ko, bata nang namatay, 49 eh. Tsaka ko yung mama ko kasi parang wala ka naman sabi doon kasi bagets na bagets kasi siya eh. Hindi nga kami tumatawag ng mama sa kanya eh. Tawagan Be. nila be. Be. Para silang magkakapatid. Pati papa namin, Be din tawag namin. Be. Ganon. Oo, ganun. Tropa. Tropa lang. Hindi Ay, na bigla ko lang ganun. naisip. Dahil na, naalala ko. Anong natatandaan yung huling binigay sa inyo ng nanay niyo?
Wala, parang wala na. Quintas. Hindi, binigyan niya pala ako nakaraan. Huwag mo na ipalala yung kwintas. Guilty na nga, nasaktan ako ng nanay ko. Ano yung sunblock pala binigay niya sa akin noong nakaraan? Ikaw. Sa akin, sampayan ng damit. Okay. Parang Ako pala organic coffee. Thank you, ma. Dahil sa akin, medyo dramatic to Sige. Naalala ko lang. Huling binigay sa akin ng nanay ko, 100 piso. sanda. Nakatabi pa rin. Habang nakahiga siya, sabi niya, Pat, kumuha ka ng 100. Para saan? Papamasahin niyo mamaya yan. Pupunta kayo ni ate mo sa St. Peter, tapos titingin kayo ng kabaong ko. Uy. Oh, man. Tangina, di ba? Isipin mo kung gaano ka-traumatic sa akin nung ganong edad ako, puta. Ako yung pumipili ng magiging kabaong ng nanay ko. Tapos siya pa nagbigay ng pamasahe sa akin. Kasi tinaningan na siya nun eh. Tapos parang, nalungkot ako bigla. Oo nga eh. Ayun nga. Sorry mga kada, dapat masaya to pero naalala ko lang bigla eh. Yun yung huling binigay sa akin ng nanay ko, 100 pesos. Sabi ng nanay ko, yan, pamasahe nyo kasi pipili kayo ng magiging kabaong ko daw eh. Tangina, sabi ko, Grabe tumigil naman. na nga. Pero deep inside, tangina nun. Pang So sweet nun, pang tol. pelikula yung... Oo, men. Totoo yun. Ito ang Totoo isang yun. patunay na tao pa rin si Tiny Montana. Monster ba ako? Loko, Loch Ness Monster. Akala ko kasi walang emotions. Meron, tol, meron. Lalo Hindi, pagdating sa kaya nanay ko. ganyan yan. Tignan mo naman yung mga pinagdaan ng kinikwento ngayon, di ba? Hinubog na ng problema at panahon. Ako kasi tignan nyo, di ba meron akong lyrics na binanggit ko yung mama ko sa Where You From? Anak ni Gloria. Isa sa mga reason kung bakit ko ginawa yun. Hindi ko nga maintindihan kung ba't nila binabash eh. I mean, naintindihan ko sila kasi meron silang certain na ine-expect na pag-represent sa pako, ganyan. Pero in reality, nirepresent ko naman pero few lines lang. Pero ang nire-represent ko din kasi talaga kung saan talaga ako nang galing. Na which is yung pagkatao ko, hindi lang yung lugar. On a surface level lang yung nire-represent ko. So, binanggit ko yung si mama doon. Kasi in a way, sabi nila ang internet, it can give you immortality through memories. Tama. 'Di ba? So parang as long as may internet, as long as nandiyan yung Kanta mo. Oo. Nakaukit na yun. Kahit ako mamatay ako. Nandiyan na yung mamiss nila ako Perpetual shit. ng pamilya ko. Perpetual nga eh. Na pwede nilang pakinggan sa kahit matagal na, even if I'm long gone, nandiyan yung mga music ko. So, in a way, mabibigyan ko ng immortality yung mama ko kasi binanggit ko siya sa kanta na yun. So, kaya ayun yung nasa isip ko. Hindi siya yung parang wala akong ibang agenda. Ang nasa isip ko lang noon nung time na yun. Kailangan kong ma-immortalize yung si mama sa yung pangalan niya sa Tapos may mga tanga na naman magko-comment. Mamas boy ang puta. Oo, kasi sila kasi yung mga nagko-comment ng ganyan parang akala nila all the time kailangan super gangsta ka na. Parang in reality, parang tanda-tanda mo na may gusto ko pa patunayan. So, in a way, parang naiintindihan ko rin yung mga nambabash. Pero, come on. kaya naiintindihan nyo na ngayon mga kada kung bakit yung episode namin ng sentimental value, sabi ko iningatan ko yung phone ng nanay ko hanggang ngayon nasa akin pa kahit sira-sira na. Kasi parang may mga last few memories pa siya na nakasave doon. Mga text messages, mga konting pictures, ganun. So, ayun. Kaya, nakakalungkot naman. Nakakalungkot. Hindi, pero nakakalungkot yun sa'yo. Oo, nakakalungkot talaga yun. So, Pero kung mababalik ko yun, sabihin ko, ma, gawin mo ng 1.5. 100 lang binigay mo, ma. Pero yan, ang fucked up nun. Isa sa mga bagay na nagpa-flashback sa akin every time na maiisip ko yung mga ganung bagay. Pero yeah, it is what it is. Shit happens. Napanood niyo yun sa Black Mirror yung pag namatayan yung kapamilya niyo. Tapos, etong company na to, through app, makakausap mo yung disease. As in live na nandun sila? Kasi lahat ng data nung Saved. save dun. Halimbawa yung Meta, gumawa ng ganun. Ilang years na siyang, kabisado na ng Meta yung takbo ng utak nung Parang ganun na ganun din talaga. Yung kung sino yung... Pero programmed na lang siya. Parang ganun. Program na lang. Damn. Pero siyempre parang ang weird dun kasi alam mo hindi na siya yun. Yun lang yung corny dun. Pero ang mas
siguro na mas nakakaaning yung consciousness mo na in-upload sa computer. Na actual na kung ano kung ano yung knowledge mo ngayon, lahat ng past mo, lahat ng pinagdaanan mo, nata-transfer mo sa isang computer, tas nakakausap mo sabi nila may rumor si Ayun na. Elon Musk, ganun, kinakausap niya nga daw. yung Nanay mo sarili. robot. Naasaran kayo. Nanay mo Hindi, robot. ito, given a chance, kunwari in the near future. For example, ito si Tiny. Kasi, syempre, siya lang yung sa atin. Ayusin mo. Oo, siya lang sa atin yung wala na yung Ermat di ba? Given a chance, 10 years from now, grabe na yung technology, bigla may lumapit, binigyan ka ng chance. May clone bodies na by that time. Tapos merong pwedeng i-upload nga yung consciousness ng mama mo dun sa clone body. Like as if hindi siya namatay. Tumuloy-tuloy Oo, lang. tumuloy-tuloy I would. lang. I would. Oo, I would. syempre. Lahat Pero- naman. Pero again, mawawala yung sense ng death. Oo, na wala na parang- talagang sense. Halimbawa, ganito lalo pa nating tindihan yung ano mo. Pero paano Yung kwento mo. teka lang, paano kung kunwari na i-transfer nga, tapos Oo. ikaw nag-decide for her, diba? Hindi, ganito. Pero tol. biglang nung na-transfer na, ayaw pala ng mama mo. Sabi niya, gusto ko ba yun? Parang ganun. Oo. Nagpapahinga na ako, parang ganun. Kasi diba may mga Di, nagsasabi. patayin ko siya uli. Eh di sige, wag na lang O, po. di wag na lang. Eh di wag O, na di lang. wag na lang, ma. Wag na lang, ma. Nagbayad ako dyan eh. Sabi nila, tol, billion pa, no? Tangina, balahura talaga na sumugod sa anak niya, sa mama niya. Tol, sabi nila, ang consciousness daw ng tao, nasa loob daw ng buto ng skull. Meron daw, dyan daw part na yan. Wala namang proof na nandun. Pero paano kung nandun? At Baga, yung memory card, parang ganun, Oo, nandun. nandun nakalagay. So, parang yung iba, sinasabi na kaya daw yung mga Egyptian, nagmamamify sila, nag-ano sila, gusto nila i-preserve para daw Yung buto. makuha yung Nabuhay, consciousness. In the future, pag dumating na yung technology niyan, halimbawa, si Si Tutankhamen. Oh, yan. Gusto natin malaman kung ano ba talaga nangyari sa pyramid. Mabubuhay natin siya. Parang ganun. Kukunin natin yung consciousness niya dahil nakapreserve siya. Tapos, bubuhayin siya sa panibagong biological body. Okay, so, ang mahirap lang kapag cremate ka, wala ka. Abo ka na Pero talaga. may choice ka, no, kung saan ipapasok yung ano mo. Consciousness. Oh, pinasok ka sa microwave. May nabasa kasi akong O ganun. kaya, pinasok ka sa katawan ng mala Brad Pitt. No? Dahil- May nabasa kasi akong ganun, mga nakaraan. Ang kinoklone na raw nila, mga bodies lang na walang consciousness. Sabi nila. Walang soul. Sabi nila. So, Hindi mo masasabi, men. Kasi ang computer nga may consciousness. Yung pa. 'Di ba? Pero walang soul. Gumagawa. What is soul? Paano kung wala talagang soul? Yung soul. Paano kung wala talagang Oo soul? nga. Paano- Hindi nga eh. Paano kung walang hangin? Paano kung wala talagang ganun? Paano kung wala naman talagang buwan? Paano mo nalamang Mars yan? Pero hindi. Teka lang. Pero siya papasok yung Elohim. Eloha. Hello? Singular, plural. Anyway, balikan sa Teka, sinasabi yung mo. sinabi ni Gab, yung computer may consciousness. Paano may consciousness? Kasi kung wala silang consciousness, edi bakit sila nung tinesting sila, bakit sila gumawa ng sarili nilang language para hindi malaman ng tao kung ano yung pinag-uusapan nila? Ibig sabihin, you mean conscious AI? sila. You mean Oo. AI? Ibig sabihin, conscious sila. Kaya gumawa ng tao ngayon ng isang artificial intelligence na may consciousness. Hindi ba Yun nga yung program debate- at data lang naman ang pinakang Hindi. Ito kasi yan. Yun na nga yung debate ngayon eh. Pag Pagka tinanong mo ang AI, sasabihin nila, wala silang consciousness. Ang debate ngayon, pwede silang mag-fake consciousness. Pwede nga silang maging super conscious na. Baka hindi natin alam, nag-uusap na Ito yung kasi mga ang yan. ano sa AI eh. Bawa, gumawa ko ng isang AI. Ito lang yung pinrogram ko sa kanya mula dito hanggang dito. As in, ito lang. Pero dahil nag-a-accept siya ng mga information, nakukuha niya rin yung mga ibang bagay sa labas na pinrogram din ng mga ibang tao dun. Gets mo? So, lahat yun na ano niya. Kasi ito for example, ChatGPT, as far as I know, yung data na meron siya is collectively from like Google, mga search engines. Yes. So That's the technically, point. si ChatGPT, para siyang advanced Google na usually dati pag nag-search tayo through Google search pa, diba? Pero siya, parang na-narrow down niya na yung pinakang isi-search niya para sa'yo. So parang ganun lang yung pagkakaintindi ko sa ChatGPT. Collective data lang siya. From you. From Pero- other... from Ito, others. bigyan kita ng isang
idea. Ang isang intelligence ng AI, ang humans, nasa 100 plus lang yan. Sa kanila, tol, 2,000, 3,000. Ano yung ambag mo dun? Ganon sila katalino. So, kung kaya nilang mag-fake consciousness, pwede nilang talagang gawin. Ganon sila katindi. Bigyan mo pa, ang scale pa ng AI, dumodoble yan every 4 months, 8 months. Dumodoble yung kaya nilang gawin. Sa tingin mo ba next year or sa susunod na years, ganyan pa rin sila kabagal? Hindi. Ang galing nga nila ngayon. Mas gagaling pa sila. Ang sinasabi nga nung iba na para hindi tayo mabura sa mundo na to ng AI, kailangan i-embed sa atin yung AI. Yung mga next breed ng humans, kailangan AI, may AI embedded na sa utak nila habang lumalaki sila. Kasi yun lang yung way para mas magaling ka pa rin sa AI. Tama. Kung mga panahon natin, kung nung mga bata, yung mga nanay natin, may mga AI na, baka di may AI na. Anyway. Uy! Sino ang lucky na may babasa At yung tunog na yan ng hudyat para basahin ng mga komento mula sa mga previous episodes. At ito ang kada comments. Kada comment number 1. Mula kay Zafire_21. Salamat mga kada sa upload. Sarap pagparelax sa utak after ng matinding work dito sa barko. More powers at salamat na tutulungan nyo ang mga OFW na katulad namin na bawasan ang stress at lungkot namin. Thank you mga kada. Mabuhay ang mga Saludo pa na yung saludo. Saludo. saludo sa'yo. Saludo. So seaman siya, no? Sa mga Hindi, trip seaman. niya lang maglakba. Si Tom Sawyer. Naglalakbay siya sa Mississippi. So, sa mga tropang OFW, sa mga tropang seaman, mga seafarer natin, hindi madali yung ginagawa nyo. Kasi ako, pag nasa, may seasickness ako nahihilo-hilo ako. Yun nga pala tanong ko, no? Nakapagbarko na kayo? Oo naman. Roro. Nga, Roro. barko Meron pang pala. picture si Chris Delano sa akin. Oh. Ito yan. Pakita mo natin. Wag. Wag. Okay. Sumakay kami papuntang Mindoro. Tapos doon pa lang sumusuka na ako. Lapit lang nun Nakakahilo kasi, tol. Tol, ang natry ko Boracay. Mula rito. Isang araw. Kahilo. Kailangan mo makatulog. Pero para makasurvive doon ka. ako believe sa mga... Pero siguro kung mas malalaki yung ship, mas konti yung alon. Yung nararamdaman mo. Pero sabi nila, nasanay na sila eh. Parang normalan Nakakaibigan ko na si Man. Sa umpisa, ang hirap talaga makatulog dahil maalon. Nakakahilo. Sipin mo, inaalon ka, habang yung mga rides nga. Nakakahilo na. Maraming salamat kada at kahit nasa gitna ka ng dagat, pinapanood mo kami after ng isang mahabang trabaho. Saludo sa'yo, hindi madaling ginagawa mo. And kada comment number 2. Mula kay Ali. Ali? Shit. Ali din Dulce 1755. Hirap ha. Dati ako lang nakikinig sa podcast nyo. Ngayon pati misis ko hook na din sa podcast nyo. Tuwang-tuwa siya kay Tiny. Pinaglilihaan pa ata. Oy, Wow. dapat ang pangalan ng mo. Joshua. Okay, wag nang manakmal yan. Anyway, pinaglilihian ako ng asawa mo. Shoutout sa asawa mo at Sure yan, cute yan. Matic, congratulations sa inyo for having a baby. Wala bang sinabi? Wala pa. Wala. Pinaglilihaan lang. Yan. Naglilihaan. Oo, patuloy-tuloy mo lang at paglihan lang ako ng asawa mo para lumaking gwapo, matangkad, At bully. matalino ang anak mo. Na may pagka-bully na kayang sumagupa sa mga kataganang rumaraga sa... Matago salita. sa sentido. Pero ang angas naging banding tayo nila. I'm sure habang ginagawa nyo yung anak nyo, kami rin pinapanood nyo. Awkward Diba? naman yun. May isang nag-message sa atin, di ba? Nag-check-in silang mag-shota. Tapos, nung nanonood daw sila ng TV, nasa YouTube search,
Kada kwento podcast. Tapos nireplyan ni Marical, salamat sa'yo. Anyway. Kada comment number 3. Mula kay JB. Itong podcast nyo na lang talaga nagbibigay ng motivation sa akin para magtrabaho. Kasi habang naka-duty ako, nakikinig lang ako sa inyo. Habang pumipetics, shout out naman po from Riyadh, Saudi Arabia. So hindi ka nagtatrabaho. Oo nga, pumipetics. Pumipetics ka. Tama eh. Oo. Di ba? Hindi, pumapasok ka lang. Hindi ka nagtatrabaho. Pero may mga ganun na mga isang beses ko lang napanood tapos hindi ko alam na addict na ako. Lagi ko nang Tama yan, tol. Petics lang ng onte. Oo. Mahirap yung puro trabaho. Baka ma-regular ka niyan. Mahirap yung puro trabaho. Relax lang. Oo, relax lang. Kasi sabi nga nila, don't love your job, job your love. Oh, di ba? Okay. Kada comment number 4. Salamat sa'yo, Kada. Mula kay Almira, babae. Alam namin, bihira Oo sa nga lalaki eh. yung Almira. Oo nga eh. Usually, Mario yan. Silent follower here. Grabe, pati sa paghugas ng plato at pagligo ko kayong pinapakinggan ko. Sana may mga gantong sessions at kwentuhan rin kami ng mga upwards ko. That's Tapos it. na? Yeah, that Oh. So, shoutout sa lahat ng upports mo. So, wala eh. Hindi lahat. Kaya nga, okay din na naisip natin to kasi hindi naman lahat nakakasama pa yung mga barkada nila. Di ba? Pero huwag kang mag-alala, Kada, kung tagasan ka, anytime soon magkakaroon tayo ng live podcast. Tapos magkikita-kita rin tayo. Alam ko, hinihintay nyo at gusto nyo rin kaming mapanood. Pero siniset ko lang expectation nyo Pagka nakita nyo kami sa personal at nanood kayo ng podcast. Ito lang din Ito lang, kami. ito lang din yun. Walang pinagkaiba. Wala pinagkaiba. Baka yun na yun. Bumiyahe tayo mula Batangas hanggang yun na yun. Kahit Diba? walang camera o mic, ganito pa rin. Ganito pa rin. Tsaka malay nyo, yung live podcast na yan, baka dito mangyari yan sa Pocket District. Dito makikita sa Marikina. Yes. Na anong address? Sa Egypt. Basta dito sa... Egypt. Asan yung papel kasi? Dito sa Egypt. Dito yan sa Pocket District Bar and Billiard sa 836 J. Rizal ng Marikina City. Oo. So malay nyo, baka dito tayo mag-live podcast soon. So, Malay nyo, anytime soon. Or anywhere na... Basta iikot kami hanggang sa Taray. Mahilo. podcast tour. Podcast tour. Pero basta ayaw na namin i-preempt yung mga plans namin. Pero definitely bibigyan namin kayo ng Kahit yung mga kada natin na OFW dyan. mapapauwi. Hindi, baka tayo pumunta sa kanila. Ito matindi doon, yung mga seaman. mapapalangoy. Tatalon yun sa para makauwi ng Pilipinas, makanood lang sa atin. Oo. Antabayanan nyo ang live podcast namin mga kada. At ito ang kada comment number 5. Mula kay Macchiato. Macchiato. Wow. Macchiato. Oo nga, no? Galing ah. In 1 week, naubos ko lahat ng episode nyo. May something sa pagpa-podcast nyo na nakaka-hook. Nagaya kong ordinaryong manggagawa. That's it. Ba't may mga special bang manggagawa? I mean, Ordinary. Gets mo naman eh. Oo. joke lang naman yun. Pero ang point ko, pwede nila tayo talagang isama sa pang-araw-araw na mga ginagawa nila sa buhay. San-san naman. Nag-show kami, san-san. Uy, naglalablab silang dalawa. Kiss mo nga, Chris. Kiss mo. Sa lips. Diri, no? Anyway, so yun kada, wag mong sinasabing ordinaryong manggagawa ka. Tama. Oo. Kasi, Saludo. saludo. Kasi ang pagiging manggagawa ay isang kapitapitagang at isang marangal na trabaho. Oo, Hindi ko honorable alam yan. kung nasang industry ka ng pagiging manggagawa. Pero sige, kumbaga. Kumbaga, kahit anong trabaho pa yan, basta alam mo lumalabang ka ng patas, saludo sa'yo.
At saka wala kang tinatapakan na tao. Oo. Paano ba yung may tinatapakan na tao? O, pwede rin kasi maging marangal ang pagtapak sa tao. Halimbawa, masahista ka. Tama naman. Tapak-tapakan mo yung likod niya. So, anong trabaho mo? Nung tatapak ako ng tao. Pwede, di ba? Tapaan ko yung pagkatao mo eh. Yun. So, marangal pa rin yun. Marangal. Paano kung yung mga tatapakan ko yung pagkatao mo pero kasi ang gusto ko lang naman maging humble ka? Okay na yun, besh. Okay na yun. Tara. Okay na yun. Tara na. Manggagawa kasi na. Okay na yun, mag-billiards pa tayo, mag-billiards pa. So, ayun, galingan mo lang lagi sa trabaho mo dahil hindi mo yan ginagawa para sa sarili mo lang. O kung pwede rin. Pero I'm sure may mga tinutulungan ka rin somehow. Galingan nyo lang palagi sa buhay. At ito ang kada comments. At muli, gusto lang namin batiin ng happy Mother's Day lahat ng belated na actually, no? Mama, I love you, Mama, where you from, homie? Tagasan ka. Ang lungkot. Ako si Gabra. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay dyan. Kung anong klaseng nanay ka at kung batang ina ka man o matandang ina ka na. Basta lahat ng ina nyo, binabati namin ng Happy Mother's Day. Hindi biro sakripisyo ng lahat para sa mga anak. At so may gusto pa ba kayong sabihin? Kasi Oo naman. ako wala na eh. Meron pa rin kasi gusto ko lang sabihin. Wala na yan. Wala na yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay, so Sevenfold Club Sinabi mo pa rin eh. na pwede nyong orderin dyan sa www.sevenfoldclub.com. Yeah. So, supportahan natin ang mga negosyo at pumunta kayo dito sa Pocket District Bar and Billiards na matatagpuan. Dito lang yan sa Nangka, Marikina City. Hindi kayo maliligaw kasi isa lang ang Jollibee. Huwag ka magparinig. Ang sarap nga, lasang isa pa eh. So matatagpuan Ubus nyo. na talaga, tol. Matatagpuan nyo yun dito sa Nangka, Marikina City. Di kayo maliligaw, malapit. Halos tabi lang siya ng Jollibee. Jollibee, baka naman. So yun, dito lang yan. Nag-iisa lang yan dito. At lagi kami tatambay ni Gab dito. Kasi libre aircon dito eh. Di ba? Hindi umorder. Hindi umorder. Tumambay lang talaga. Nakaiupo lang, no? Sa ML. Maraming salamat sa Pocket District. So ayun, huwag nyo rin kalimutan ng www.salute-official.com. Check out nyo yung mga new merch ng Salute Lifestyle. And soon magkakaroon na ng flagship store dito sa Marikina, ang Salute Lifestyle. So yeah, maraming salamat. At kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Brang. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it.